beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Syempre malapit na ang Pasko. So bukas na nga magaganap ang medianoche, ang Noche Buena natin. So, syempre, exciting yan dahil, syempre, pupunta tayo ng simbahan para magsimba. Huwag niyong kakalimutan magpasalamat sa Panginoon at huwag niyong kakalimutan magsimba bukas. Hindi ako magsimba ng Christmas Eve kasi, malilate ako sa trabaho ko. So, pupunta ako ng simbahan ng 5:30 ng hapon. So, doon ako magsisimba bukas ng hapon. Kaya, syempre, excited tayo dahil may kainan. Tapos pag uwi namin, syempre, magdi-dinner kami dito ng bonggang-bongga. Magluluto ako ng masarap na spaghetti. Tapos, gusto ko may lumpia. Tapos, bibili ako ng, fried chicken. Yes! So, talagang swak na swak para sa amin dalawa ni Nu. Kasi syempre, dalawa lang naman kami. Hindi naman namin kailangan maghanda ng isang katutak na handa. So, bibili din ako ng mga prutas para bongga ang table. Diba? So, ganun kasimple lang. And then, of course, kailangan magdasal, magpasalamat sa itaas. Kasi syempre, siya lang ang ating Diyos. Kumbaga, pagandaan natin to. Miski pa paano, kahit pansit lang yan, okay yan. Diba? Basta, meron kayong pagkain sa table kasi Pasko. O, diba? So, yon. Bakit ba tayo naghahanda pag Pasko? Kasi daw, ito yung birthday kasi ni Jesus. And then, syempre, importante sa atin si Jesus. Kaya dapat ipagdiwang natin yun ng bonggang-bongga. Diba? Kaya naman ngayong araw na to, bongga din. Alam nyo ba guys, kahapon, ayun nga. So, lumabas kami nila PE teacher ng bonggang-bongga. Diyos ko, nalasing ako ng todo-todo. Naloka naman ako doon. Kaya yung kanina yung reaction ko, late na late. Kasi nga, nanood pa ako. Anong oras na ako nagising, tapos pinanood ko pa siya. Kaya, ay nako, yung Mama Sam ninyo, lumandi kagabi ng bonggang-bongga. O, diba? So, eto na, marami tayong chika ngayon na pag-uusapan dahil syempre sa nangyari sa Miss Earth. At marami talagang mga kaganapan ngayon na chismis. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Thailand, nakakadalawang corona na mula doon sa kanilang National Director. Yes! So, nung una, meron siyang fire, Miss Earth Fire. Tapos, ngayon nakakuha na naman siya ng Miss Earth Fire. So, 3 taon niya nang hinahawakan ng Miss Earth, pero 2 corona na kagad ang nakuha niya. O, di ba, ang bongga. So, nung unang-unang kuha niya, ang napanalo niya si Baitong. Ngayon naman si Cora. O, congratulations, Thailand. Pero kasi alam niyo, sa totoo lang, na-wonder lang ako doon. Dapat medyo malaki-laki, pataas-taas na posisyon pa makukuha ni Cora. But, in fairness naman kay Cora, ang galing ha, di ba? So, wala akong masabi dito kay Miss Thailand. Talagang ang bongga talaga ng eksena. Plus, nakita naman natin na talagang, oh my God, ang galing din nito sa communication skills. Oh, di ba? So, pwede siyang pang Miss Universe. Sabi nga gano'n ni Christine Ann Perez. Kaya daw yan, hindi pinanalo kasi nakutuban daw ng Miss Earth Organization. Nasasali to sa Miss Universe in the future. Kaya ilagay natin siya dyan sa runners-up. Oh, di ba? Ako naman, I think yes, pwede siya sa supranational, sa Miss Universe, basta i-train lang to ng maigi. After 5 years, I think okay na okay to para sa Miss Universe ng Thailand. Kasi maganda, may ganda talaga siya, tapos ang tangkad. So kailangan lang neto, kumbaga, parang i-develop pa siya ng more yung kanyang communication skills para mas bongga. Ay nako, baka mag-first runner up to sa Miss Universe or makarating sa dulo ng competition, di ba? So, malay mo, siya ang sumunod na Miss Universe ng Thailand. Oh. So, hindi natin alam. But congratulations, syempre, sa National Director ng
Miss Earth Thailand. And then, of course, congratulations kay Thailand. O, di ba? Ang bongga lang nila. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Miss Vietnam na humakot ng award? At ang award na napanalunan niya ay Best in Appearance at saka Best National Costume. Ang masasabi ko kay Miss Vietnam, ang ganda-ganda niya. Kasi nanalo siya ng Miss Appearance, di ba? So, ang bongga. Yun lang. So, parang ko siyang maituturin na sabi nga ni Christine Ann Perez, kasi kanina kami dalawa yung nag-uusap. Sabi nga, para daw ito daw, ang drama daw neto ni Miss Vietnam ay para daw si Karen Ibasco. So, ako naman, agree. Ibasco ba yung Velasco? So, I agree na yes, para siyang si Karen, yung peg niya, na alam mo yon na tali-talinuhan talaga. At in fairness kay kay Miss Earth Vietnam matalino. Kaya do sa mga nagtataas ng kilay sa kanya, sorry na lang kayo. Thank you girl kayo. Si Vietnam pasok sa banga at nakarating pa sa dulo ng kompetisyon. O, di ba? So, masasabi ko lang dyan, ang bongga. Charot. So, yun. So, don't underestimate yung beauty na meron siya kasi talaga naman pumalo siya ng todo-todo. Di ba? Ang bongga kaya ni Miss Earth Vietnam. Hindi nga lang siya kagandahan, pero winner. Charot. So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, tama ba ang naging posisyon ng Miss Earth winners? Hindi. Naiirita ako. Alam nyo, sa totoo lang, kung ako ang tatanungin ninyo, syempre gusto ko si Miss Vietnam, Miss Fire, kasi mukha siyang fire. Charot. Hindi. Fire talaga siya para sa akin. And then, I think si Cora, water. And then, I think itong si Albania is air. And then, ang winner dyan ay si, Liana, si Miss Philippines. Sabihin na ninyong bias ako. Pero yun yung totoo. Kasi, kung magbe-base tayo dun sa Q&A, talaga namang makikita naman natin yung galing, di ba? Ang galing kaya niya. Tapos, hindi ko alam kung saan nila kinuha kung bakit ito si Albania ang nanalo. Pero si Albania naman, in fairness naman, maganda. At kung tatanungin mo ako, deserve naman niya dyan. Saka, walang hindi mapapahiya ang Miss Earth kasi ang ganda ng winners nila. Tapos magaling din kumuda, magaling magsalita. Pero syempre, mas magaling si Liana. Sabi ko nga, kapag si Liana ang ipinanalo dyan, for sure, chika, charot. So maraming may inggit. Pero kasi ako, para sa akin talaga, best talaga si Liana. So, napatunayan ni Liana na talagang she's a very strongest candidate. Kaya lang kasi si ate kasi ang problema, si ate girl mo, masyado siyang gigil. Kaya siguro naramdaman ng org na, ay, masyado kang gigil, ayoko ibigay sa'yo. Charot. So, yun. So, gigil nga ito si Liana. Gigil na manalo. But, ang naiintindihan ko naman siya kasi gusto niya talagang manalo para sa atin, di ba? At ginawa niya talaga yung best niya. In fairness ang kumpiyansa niya talaga, 100% talaga, yung confident niya. Oh my God, ang panalo, di ba? Ang galing kumuda lang talaga ni Liana dito. I love her, sa totoo lang. Sobrang gustong gusto ko siya. Kasi parang feeling ko, pasok siya sa banga. Diba? So, yun. So, feeling ko siya yung dapat panalo dito. And then, Mama Sam, 3 beses na tayo nag-Miss Earth Air. So, yung una noong 2009. Oo, 2009. Ito ay si Sandra Suffer. Si Sandra. Tapos sumunod siya si Stephanie. Yes, natatandaan ko yan. And then sumunod na si Yana. So, Mama Sam, tingin mo, pwede kaya itong mga to na sumali sa Miss Universe? Oo naman. So, magagaling talaga yung mga nananalo natin sa Miss Earth, yung mga nakakatungtong ng dulo. So, naaalala ko nga itong mga to. Napanood ko yan yung kay Sandra, sumali yan sa Binibining Pilipinas. Pagkatapos niligwak doon, tapos pumunta siya sa Miss Earth. Tapos ito naman si Stephanie, kala ko noon magta-title kasi ang galing talaga kumuda. Yung beauty na alam mo yung puti-puti niya, yung ganda niya hanggang doon lang yon, maputi siya. Hindi siya ganun kagandahan pero maputi talaga siya. So kaya bongga. Tapos ayan na si Liana, maganda si Liana, in fairness, di ba? And then, congratulations kasi sa history ng Miss Earth, 3 beses na pala tayo nanalo ng Miss Air. O, di ba? At marami tayong winner, 4, di ba? Bongga. So, kung nagkataon,
7 na. Charot. So, marami nang aayaw sa Miss Earth kasi puro Philippines na lang nanalo. And then, para naman sa sumunod na chika, mama sa Miss Colombia na El Tocuyo. Yes, silang dalawa ni Miss Mexico. Si Miss Mexico, ang dami na ring El Tocuyo. Tapos, eto si Colombia, naloka ako. Kasi, parang feeling ko, caliber talaga siya at kabugera. Napansin ninyo, talagang umaariba talaga siya sa eksena. Panalo siya. Para sa akin ha, kaya lang, hindi ko alam kung bakit na El Tocuyo ang lola mo. At tapos may mga nakapasok katulad. Ito nga sabi na ni Christine Ann Perez, bakit si USA nakapasok? Medyo may pagka-chubby nga daw. Tapos ang sabi ko naman, pero in fairness kay USA kanina pinanood ko, ang ganda, maganda siya. At confident din siya. So, siguro may mali lang kay Colombia. Baka may attitude. Charot. Hindi natin alam. Malay mo, di ba? Malay mo, siya, attitude siya. Kaya niligwak siya. Kasi imposible. Kung magaling siya, di pasok siya sa banga. Pero naloka ako, kanina doon sa top 8, yung mga hindi magagaling, ligwak agad. Lalo na yung mga magaganda na ina-expect mo na akala mo mananalo. Kaya ako hindi na ako nagbe-base sa ganda eh. Imaginein mo si Brazil, sobrang ganda. Saka si Albania. Pero kung kumuda, wale. Diba? Talagang as in talagang nakakaloka. Sayang sila, sa totoo lang. Actually, itong si Brazil, sayang kasi pwede na siya talagang manalo din sa competition eh. Kaya lang, paano mananalo bubita, charot. So, yun. So, nawindang ako doon. Sayang, actually, paborito ko to si Brazil sa kasi si Netherlands, hindi ko masyado paborito, pero nagagandahan ako. Pero ito kasi, si Albania, legit talaga yung ganda, no? Kasi si Netherlands, ang haba ng katawan. Kaya parang feeling ko hindi siya sexy. So, yun yung nagpatalo sa kanya. Tapos, ito naman si Brazil. Panalo talaga, sexy na maganda pa. Punta ka sa Miss Grand, mananalo ka doon. Charot, so yun. Diba? Pwedeng pang Miss Grand si Brazil. Ang pretty kayo, sa totoo lang. And then, ito nga si Colombia. Ay nako, sayang. Kamukha pa naman to ni MJ Lastimosa, tawag dito si Colombia. Gusto ko kaya siya. Mukha siyang may attitude. Charot, so yun. At eto ang sumunod na chika. Mama Sam, tingin mo, imbiyer na kaya yung ibang kandidata sa Miss Earth kasi puro Asia ang nakakuha dito sa top 4. Ito nga si Miss Vietnam, Thailand, at saka si Philippines. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Ang masasabi ko dyan, naloka din ako. So, sana tinanggan na lang si Albania tapos pinalit si Indonesia para labanan ng Asian, di ba? So, medyo syempre, parang kung iisipin mo, parang nakakaloka, kawawa naman yung ibang kandidata. Pero, deserve naman kasi talagang actually, doon sa top 8 may chance yung iba Kaya lang hindi naman talaga sila kumuda. So, anong gagawin? So, syempre, kitang-kita naman natin na yung tatlong to talaga, oh my God. Parang pinatunayan nila na, magagaling ang mga Asyana. O, di ba? Matatalino kami. Ganon ang eksena ng mga kandidatang to. Kaya parang feeling ko, okay, winner naman din talaga. Kung iisipin mo, panalo talaga sila sa galawan, sa eksena, kung paano kumada, wala akong masabi. Winner, di ba? Kaya congratulations sa mga taga-Asia kasi sobrang galing. At para sa huling chika natin, syempre, Yana Aduana, pwede bang sumali sa Miss Universe or sa Miss Grand, Mama Sam ko? Ako ang tatanungin mo. Syempre gusto ko siya. Pwede naman siya sa Miss Universe kasi maganda at sexy. Pero alam mo, sa totoo lang, kung ako lang masusunod, siguro dadalhin ko siya sa Miss Grand. Kasi parang feeling ko, ito yung mga hinahanap ni Nawat, yung mga sexy-sexihan, pagkatapos matalino, magaling rumampa, nakita nyo naman yung damitan, di ba? Pang Miss Grand. So ako, yes, parang feeling ko dapat sumali siya sa Miss Grand. Kung hindi, kung ayaw niyang Miss Grand, pwede dito sa supranational. O, di ba? Kasi talagang, oh my God, kabugera si girl. At pwede din siya sa universe. Kaya lang sa universe, parang feeling ko, papasok lang siya sa semifinals. Hindi siya talaga yung sasabihin mo na siya yung mananalo doon. Kasi,
Ewan ko, hindi ko lang alam. Siguro top 5, yes, mararating nito. But tignan natin kasi syempre pag sumali siya sa Miss Universe, dapat may transformation. Hindi yung puti-putian na ganyan. Kailangan maging tan siya. Charot. And then, kapag naging tan na siya, parang feeling ko hindi naman siya kagandahan pag naging tan. Bagay sa kanya yung kulay na yan. So, para sa akin, I think Miss Grand, winner to, promise. O kaya, Miss Supranational. Ayun. Kasi sa Miss Universe pag dinala mo siya, ang gagawin dyan, the transformation. Siyempre, may makeover yan. So, ako siguro, ang gagawin ko siya morena para mas bongga. Kaya lang, hindi ko alam kapag morena siya, kung maganda siya. So, ako, parang feeling ko, maganda siya kasi maputi. Tapos, mas bagay sa kanya, nag-glow yung skin niya, no? In fairness, talaga kay girl. Ang ganda ng hair, ang ganda ng skin, ang ganda ng lahat. Mukhang uminom na maraming collagen. O, diba? So, yon. So, parang feeling ko, bagay siya talaga sa Miss Grand. Oo, gusto to, mananalo to. Tapos eksena pa, magaling pa kumuda. O, di ba? Yung alam mo, ang maganda kasi kay Liana, alive na alive. Yun yung gusto ko sa kanya. Yung talagang machika siya, di ba? So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ninyo kung sasali uli siya sa pageant, saan pageant mo siya isasali kung ikaw ang magdadala sa kanya. And then, sa iba natin, chika, anong masasabi mo kay Miss Vietnam? Nagagandahan ka rin ba sa kanya? And then, at ano naman ang masasabi mo kay Miss Thailand? Tingin mo in the future, pwede siya sa Miss Universe? At para naman sa iba natin, chika, anong tingin mo na puro Asia ang nakapasok dito sa top 4? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang para lalo tayong gumanda. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.